Hi guys, nandito na naman po tayo para magtanim. At syempre, kukunin ko muna yung mga itatanim ko dito sa mga tanim ko dito sa garden. Yung mga pinatubo ko muna dito bago itanim ng permanente. Makikita natin dito ang isang tanim na yung tinatawag dito sa amin na limon. Limon na hindi naman kalamansi, yung limon na panghalo sa candy na mabango. Traditional dito na hinahalo sa candy na gondol o tinatawag dito sa amin na tangkuwa. At ito naman yung tinatawag dito sa amin na ginger buds. Nakita ko ito sa YouTube, social media na may iba-iba itong pangalan. May mga tawag ito na iba sa iba na ginagamit daw na pwede pang shampoo sa buhok. Hindi ko pa naman ito sinubukang ilagay sa buhok, pero makikita naman talaga na makatas ang bulaklak na ito. At mabango talaga yung bulaklak. Nakikita mo meron siyang parang istakan sa loob. Maganda ang bulaklak na ito, ngunit ang talagang pinagamitan namin ito ng mga nakaraang taon ay ilalagay namin ito na bulaklak para sa patron at inaalay namin ito na bulaklak para sa altar. Maganda ito sa isang flower arrangement at talagang maganda. Patulad din ng Birds of Paradise. Ngunit ang Birds of Paradise ay kakaunti na lang dito sa amin ngayon. Dati mayroon kami dito sa aming halamanan, pero ngayon marami pa rin naman itong ginger buds na tanim. Meron pa naman mga puno. Ngunit bago naman ito mawala o maubos sa lugar na ito, ay kailangan ko muna mag-transplant sa kabilang bahay. Doon sa madalas pagtaniman ko doon sa bahay ng aming lolo, para magkaroon dito ng lahi doon sa bahay na yun, para in case na pamatay naman ito, na sabi ko nga ang mga puno at halaman ay tulad din ng mga tao na mayroong nabubuhay, may bagong buwan at mayroon din namang namamatay. Kung kaya din natin tiyak na sa isang araw ay napakarami ng puno na mga halaman, tapos kinabukasan wala na. Kaya kailangan tatanim rin tayo ng panibago sa ibang lugar na parehong puno, at ito ay ililipat ko nga dun sa bakura ng aming lolo bago man ito maubos. Kailangan meron na ako mailipat dun at mabuhay. Inakala ko ito dati noon na osbong lang ang nabubuhay nito, yung merong ugat. Ngunit sabi ng kapatid ko, maaari naman daw mabuhay ang mga ganito, yung trunk, yung puno mismo na walang ugat, putulan at itanim. At tingnan niya ang bulaklak ko, yan. Maraming nagpapakita nito sa social media at tanyag ito. Pero matagal na kami nito meron. Hindi ko pa alam na maganda pala daw itong panglagay sa buhok. At nandito lang ako sa bakura ng aming lolo. At ihahabol ko nga ang mga tanim na ito na maitanim ko muna bago umulan, kasi nakita ko na parang uulan dahil nagkakalat sa taas ng ulap, maitim-itim. Tamang tama kapag maitanim dito ay madidiligang kaagad. Ito naman ang puno ng madalas itanim sa amin, yung ube. Dalawang uri ng ube, yung puti ang kulay at meron talaga yung ubing-ube talaga. At ito yung baging. Ganito ang pagtatanim ng ube, kailangan pa usbungin mo lang, meron na siyang baging. Pag may usbong na ay madali mo na siyang maitanim. Pero kahit yung walang usbong, kahit nga putulan mo yan, kahit nga minsan ang balat lang ng ube ay pwede pa rin itanim, nabubuhay pa rin yan at may tatanim pa rin. Kailangan ko rin magtanim rin dito ng ube dahil pero kahit kunti lang sa mga gilid ng pader at malapit sa puno. Kailangan kasi ng ube yung meron siyang magagapangan ang kanyang baging, kailangan makagapang para mabuhay at mamunga at hanggang magkaroon siya ng root crops. Marami na akong vlog tungkol dito sa ube sa mga nakaraang vlog ko. At itong mga halaman na di siya nagiging punong kahoy, mababa lang o malambot lang na baging katulad ng ube, ay pwede na itong itanim sa mga malapit sa bakuran, sa tabi na mayroong punong kahoy. Kahit dito sa sinabi ko na malapit sa wire, pwede rin naman ito pagapangin lang. Depende kasi kapag wala naman siyang magagapangang sanga, pwede na
sa lupa o kaya sa mga kapwa niya mga shrub na mabababa, basta makagapang lang ang kanyang bagay. At ito namang ginger buds, nagiging mayabong ang puno nito pero hindi naman siya matigas na punong kahoy. Lahi kasi siya ng para rin yung parang luya din, kaya lang lubhang mas malaki talaga ito sa ordinaryong luya. Pero ang ibang lugar ay, yung ibang tao ay may ibang tawag dito. Pero basta ang tawag dito sa amin simula nung dumating ito sa amin ay ginger buds, kasi lahi nga ng ginger. At ito ang kanyang puno na pinutulan ko para bago ko itanim dito sa may banda sa tabi, para magkaroon din ng puno dito sa banda dito. Ito ang lugar na pinagputulan ko ng puno ng malaking saging, yung tinatawag na tindok. Pero di na ako magpapatubo dito ng tindok dahil nga sa malapit sa wire. Kaya kailangan dito yung mga shrub lang, yung mabababa lang na halaman na mumulaklak ang pili dito. Kaya ito na ang itatanim ko dito para hindi na makasagabal sa malapit sa kawad ng kuryente. Walang preskong hangin, at yes naman kasi sa akin na mahilig talaga ako magtanim ng mga puno. Kahit nung bata pa ako ay nagsasadya talaga kami pumunta ng bundok para makatulong sa pagtatanim sa aming tinatawag dito na bante. Yung bante ay sadyang malawak na taniman na uso pa nun ang tinatawag na kaingin. Yung kaingin ay sinusunog yung mga dawag, yung mga damo, para maklear kaagad ang pagtataniman bago i-cultivate. Pagkatapos ay doon itatanim ang puno ng kamoting kahoy, at meron ding kamote at iba-ibang mga crops. Meron ding mais. Dati-rati marami pa dito sa aming mga iba-ibang puno na wala na ngayon, katulad ng puno ng kape. Meron yung mga puno ng tubo at marami ng mga puno ang nawawala sa ngayon dito na dati ay tanim sa bundok, maliban pa sa mga puno na ligaw o mga wild. Kaya hindi bago na sa akin dito ang pagtatanim. Dati ko na yung kinahiligan at sanay na rin talaga ako sa bundok. Ang hobby kasi ay hindi kailangan namang talikuran. Maaari ding tumigil ka rin muna. Halimbawa, naging busy ka na. Katulad ko, tumira ako ng Maynila, nag-aaral ako doon. Siyempre, wala doon. Di ako makapagtatanim. Ngunit nung bumalik ako dito ay nagtatanim muli ako. Ngunit di nagtatapos yung isang permanente na ginagawa. Kapag nagbago naman, maaari ka namang umalis na naman uli para magdesisyon ka naman, magpasya ka naman ng panibagong gagawin. Ngunit yung kinahiligan mo na ikakabuti naman sa katawan at sa environment, katulad ng pagtatanim, pinagpapawisan ka nito, exercise din ito, naaarawan ka. Kailangan din paminsan-minsan ay madumihan ang paa, maputikan at itungtong mo sa lupa yung paa mo at humawak ka ng putik. Kailangan ng katawan yan para ma-immune ang ating katawan at maging malakas laban sa sakit. Maraming mga findings sa science ang yan ang sinasabi. Nagiging masyadong susceptible tayo sa disease, sa sakit, kapag hindi man lang tayo humahawak ng mga lupa, buhangin. Yan ang maraming sinasabi ngayon ng mga eksperto. At syempre nagpapapawis ka at naaarawan, pinagpapawisan katulad dito na ginagawa ko, at mapapakinabangan mo pa yung mga puno. Kaya nga kapag nangangailangan dito ang aming mga kakilala ng bulaklak, dito sa amin ang punta, nagtatanong. Mayroon nga mga pumupunta pa na akala nila ay mayroon pa kami. Ngunit wala na yung ibang tanim ng aming nanay, dati lola. Siyempre wala na sila. Parang kasabay ng pagkawala nila ay nawala na rin. Marami ng mga dating mga halaman na dati marami na dito ngayon ay wala na talaga. Na kung ililista ay
parang malulungkot ka lang kasi parang tao rin. Kung gaano karami ang mga ninuno na namatay na ilista mo, ganun din ang mga puno. Nagbalak na ako niyan na maglista ako ng mga nawalang puno dito, maliban pa sa halaman at mga herbal na sa tingin ko ay gawain nyo ng mga agriculturist, lalo na yung mga nag-aaral sa UP Los Baños, na di lang pinag-aaralan nila, kailangan magsaliksik sila ng mga halaman, mga puno, lalo na yung mga herbal din, yung mga dating umiiral, nag-i-exist, na nawawala na sa mga lugar, kailangan siguro ma-rehabilitate o maibalik sa mga lugar na nawawala. O kaya magkaroon man lang ng tinatawag na permanenteng, sabihin natin, nursery o tirahan na mga uri ng mga halaman na wala sa iba ngunit mananatili sa isang lugar para may kumbaga na i-reserve pa para sa mga nangangailangan, lalo na yung mga wild dito na kailangan din naman. Napapansin ko kasi sa ngayon dito yung pasahis yung talagang tinututukan yung lapnisan. Dahil siyempre, pinakamahal na puno, mas kikita doon. Pero paano naman yung mga puno na hindi pinapansin, kailangan pa rin naman ng ating environment. May kanya-kanya naman kasing layunin o role o kagamitan ang bawat nilalang o puno. Pero may isang uri pa dito ng katulad din ng lapnisa na pinagkukunan din ng resin o dagta na mabango, yung pinatawag dito na dadyangaw. At kahit yung kanila ay dati meron dito sa amin sa mga bundok, at mga ilang uri ng baging upain na mahalaga sa herbal, ginagamit ng mga bagong panganak at mga may sakit na tinatawag ditong gamot na hinahalo sa mga herbal, lalo na yung baging na nawawala na ngayon dito sa amin. Dati ay marami. At ito, buhay na nga yung ipinalit ko sa malaking puno na saging na tindok. Ito ay mababa na lang ito na lahi. Mababang lahi ng tinatawag dito na bunguran. Kasi may bunguran na dati, yung original dito na bunguran ay matataas din. Pero ito ay mababa na rin. At meron na rin siyang usbog. At tiyak na talaga na napalitan ko na ang dating puno ng saging. Dahil isang uri na ito ng bagong saging na hindi na yung mataas na malapit sa wire, at ito ay mababa lang. Namumunga ito kahit ang taas lang ay mas mataas lang sa akin. Siguro di ko lang alam kung umaabot ito ng 6 feet. Basta hanggang doon lang siguro. Pero meron na siyang bunga. Tulad ng mga ibang punong saging katulad ng saba, talagang giant, matataas talaga. Lalo na yung tinanggal ko rin dito na malaki ang bunga, yung tinatawag na tindok. Kaya nagtanim ulit ako dito ng bago para problema kasi kapag bagyo at maulan. Ang mga saging kasi ay minsan ay kapag patuloy ang pag-ulan, natatanga yung mga buhagi na nagbubabaon sa mga puno na ito. Kapag hinukay ng ulan yung buhangin dito, ang nangyayari ay natutumba yung puno. Ang tumba nito ay papuntang wire. Paano kung malaking puno? Minsan ang hirap tanggalin. Matatakot ka, baka mag-ground ka, makuryente ka, gagamit ka ng hagdan. Nahihirapan ako dati dito. Kaya ngayon, yun ang ginawa ko. Lalo na yung mga puno na malapit dito ay inalis ko na, lalo na ang saging. At ito, meron ng bunga ang guyabano. Nagtaka ako dahil 3 itong bunga dito na kulay yellow na. Di ko pa inalis kasi di pa naman siya pwede pa naman lumaki ng kaunti bago mahinog. Pero dahil dilaw na, meron nang nanguna ng kumuha na di naman may-ari. Kaya dito talaga sa lugar na ito, kapag di mo kinuha agad ang isang bunga, uunahan ka ng magnanakaw. Magnanakaw yun dahil hindi nagpapaalam. Meron kami dito puno ng papaya at ito naman yung guyabano. Kailan lang 3 ito may mas malaki pa nga yung isa, pero inunahan akong ng magna nakaw, hindi magna cum laude, manya nakaw, manya cum laude.
At kaya naliguro na ako, kinuha ko na ito. Sa bahay ko na ito pahihinugin imbes dito sa puno. Hinog sa puno sana. Kaso hinog ng magnanakaw, unahan lang ako nito. Kaya kinuha ko na. Tingnan nyo, malaki rin ito eh. Sayang din naman. At syempre, ito ay masarap at masustansya, matamis. Napakahalaga ng prutas talaga, lalo na ganitong guyabano ay pitas talaga sa puno. Para sa atin, kundi para sa mga anak na darating.